Alright. Yan. So, next topic natin is pandas, as in Kung Fu Panda. Okay? So, saan siya ginagamit? So, ginagamit yung pandas, hindi siya nawawala in terms ng data science, machine learning, statistics, kasi siya yung open source for data analysis. So, ang gamit pa niya is manipulation ng data in a good way. So, Python's version siya, kung bibigyan mo siya ng equivalency, so related siya dun sa MS Excel. Check ko lang kung nagre-record nga. Okay. So, kung familiar kayo sa language na R, may R kasi na ano eh, na parang kalaban din siya ng Python. R, as in R, programming language R. As in letter R lang. So, meron ding data frames. Ito, ginagamit ito sa SLSU. Nakakita kong gumagamit nito is mga BS Math sa CAS. So, pag R ay DCAS, pag Python, engineering. Tsaka technology. Siyempre, tinuturo ako din technology. So, ang term natin is data frame. Pag nakakita kayo ng table, pag nakakita kayo ng table sa in terms ng Python, so para lang siyang equivalent ng MS Excel. May row tapos may column. Data frames ang term. So, ulitin ko pag nakakita kayo ng table, data frames ang tawag. Pag sinabing data frame, huwag kayong malilito, table lang yun. Okay? So, meron din siyang built-in na visualization features. Pero kung gusto mong ma-customize yung visualization, hindi ko siya nire-recommend. Pero kung gusto mong fast visualization ng data, gusto mo agad makita, so gagawin ko yung visualization sa Pandas. Built-in, mabilisan lang. So, marami ding pwedeng data source. Kung meron kang database na halimbawa SQL, may database ka halimbawa na DBase, Oracle, so nag-work din dito. Pero ang gagamitin nating dataset is mga CSV files muna, comma, separated values. So, saan ginagawa ang CSV files? Sa Microsoft Excel, ise-save as mo lang siya as CSV file para mawala yung kulay ba? Mawala yung kulay ng row, column, kung may styling ka, so babalik siya sa native na parang text. Pero CSV files nga. Okay? Then kung nag-i-import tayo ng NumPy for the first time, halimbawa nag-import tayo ng NumPy, kung gagamit ka ng NumPy, again, sabi ko, gamit ka nitong part na to. Then kung gagamit ka naman ng Pandas, for example, so kailangan mag-import ako ng directive ng Pandas. PD. PD yung instance natin. So, ang gagamitin lang nating instance is lahat is PD. Pag gagamit ako ng Pandas library. So, ganun lang kasimple. May numpy tayo, tapos meron tayong hindi pa nagra-run. May data naman ako. May load dyan, 3 months. Okay, so yan, nag-import na siya. So, ang unang concept, pag sinabi ko lang series, so, i-discuss ko na agad kung ano itsura ng data frame. So, ang data frame, sabi ko, table lang yan. Okay, data frame. Pag sinabi nating series, isang column. Yun lang ang term dyan, Pag multiple series, pinagsama-sama mo, magiging data frame. Ganun lang definition niya. Ang series ay isang column lang. Usually sa Python, isang column. Ang term niya ay series. Okay? Ang data frame, pag pinagsama-sama ko daw yung series, yun yung combination ng magiging data frame natin. Sabi nga niya, one dimension lang eh. One dimension array. Array din ang series, na-index yung data. Tama, array nga, naka-index yung data. Pero mas versatile yung series kaysa sa NumPy array. Bakit? Sa NumPy array kasi, ang indexing natin is limited lang tayo sa 1, 2, 3. Okay? Sa series, pwedeng ang indexing mo is customizable, A, B, C, D. Pwede ang index mo is A1, B2, kung gusto mo lang. Okay? Yun yung difference ng NumPy array sa series. Nako-customize natin yung index. Okay? Pag sinabi kong index, yung makikita mo lang sa tabi.
Hindi index yung column header. Halimbawa, variable XY, ang sinasabing index dito is yung nandun sa side. So, malinaw tayo sa series ha. Walang parallel dito. Kung sa circuits, ano. So, sample, gagawa tayo ng series. So, meron akong numpy array. So, ito, numpy array. Okay? So, wag na muna natin i-save. So, tinuruan ko kayong mag-create ng numpy array. Iko-convert lang natin sa series. Okay? The way na i-convert mo siya, gagamit ako ng PD, capital S, tapos series. Malinaw? Then, ipapasok ko isang iterable. Pwedeng maglagay ako ng list, pwedeng ako maglagay ng numpy array, pwede ako maglagay ng dictionary. Usually, yung tatlong ginagamit natin pag magke-create tayo ng ano. So, anong difference ngayon yan, sir? Pag pinakita ko sa inyo yung data, notice na ang arrangement na niya is hindi na siya yung straight line. Okay, may itsura siya. Kapag sinabi mo kasing list, sasabihin lang sa'yo ganyan. Sa ilalim, ano, yung makikita mo. Pag sinabi mong array, may word dyan na array. Okay? Pag sinabi mong series, ang display niya is pababa. Sir, ano yung zero? Wala ka naman pangalan ng column mo eh. Ibig sabihin, isang column lang. Yun yung ibig sabihin ng series. Sir, nasan yung index? Ayan, nandun sa tabi. Pag wala kang binigay na index, automatic 0 to kung gaano siya kadami. Pero sabi ko nga, pwede mo siyang i-customize. Yun yung difference niya sa array at saka sa list. Limited ka lang kasi ang indexing mo dito, index 0, index 1, index 0, index 1. Okay? Sa series, pwede mo siyang i-customize. Kitang-kita mo dito. Tapos, ang laman ng data type, sinasabi niya is float. Ito yung isang magandang indication na siya ay series data. Okay? So, dapat alam nyo, list, numpy array. So, pangatlo, meron tayong series. So, sabi daw dito, nakikita mo, pwede siyang sequence of values at indices na pwede nating i-access. So, sir, paano i-access yung specific value? Similar din sa list at saka sa numpy array. So, for example, sample lang ito, no? Halimbawa, may data ako tapos gusto ko lang makita yung values, mga method lang siya. Okay? Pansinin nyo, ang laman pa rin niya is array ha. Pero ang tawag sa kanya is series. So, ina-access ko yung values niya, then pwede kong i-access din yung index. Sasabihin lang sa akin yan, ang index mo yung nag-i-start sa 0, nag-i-stop at 4. Pero sa totoo niyan, 0, 1, 2, 3. Nag-i-stop sa 4, pero ang last index ko talaga is 3. Exclusive pa rin. Step 1, ibig sabihin 0, 1, 2, 3. So, yun lang ibig sabihin. Okay? So, pwede ding from a numpy array, gagawing series. Nagawa ko na yun eh. Plus, ito pa. Di ba yung data natin may pangalan dito na 0? Sa taas. Pwede mong bigyan ng pangalan na siya ngayon. Yung isang column mo. Ang technique dyan is yung data na nagko-contain ng series, i-rename mo lang. For example, data.rename A. So, ganito yung magiging value na natin. So, pwede kong i-index. Letter A na. Hindi ko na sasabihin 0. Okay? Ulitin ko. Ito ay index. Ito yung header natin, which is A. Okay? Paano ma-access halimbawa yung 0.5? Gaya din ng concept ng list at saka array. Pag sinabi kong data 1, ibibigay lang sa akin is yung 0.5. Malinaw? Okay. Pwede ding range. Data, start tayo ng index 1, ends at 3. Matatapos ako sa 2. Hindi ko na i-execute. Sige, execute ko. Baka mag-iba yung sagot eh. Baka dito mag-iba yung sagot. So, ibibigay lang sa'yo niyan is from 1, tatapusin ko ng 3, exclusive. So, 0.5 to 0. Nagigets? Okay, nagigets. Sir, ano pa ang napapansin nyo dyan? Hindi natin nare-retain yung label. Okay? Remember, hindi ko nare-retain. Pero sa data frame, nare-retain natin yung label. Okay? Pwede din ganito. Ito yung sinasabi ko. Pwede kang mag-declare. Actually, kahit hindi mo na i-declare itong data eh. Kung talagang gusto mong, ito lang kasi yung mga parameter niya. I-highlight ko siya, Pag hina-highlight mo kasi yan, pag mabilis yung internet mo, yan, naglo-load kung ano ibig sabihin. So, yung unang papasok doon sa series,
data. Yung pangalawang papasok doon na argument sa series, index. Ito yung ibig ko sabihin na difference niya sa list at saka sa numpy array. Nako-customize mo ngayon kung ano yung gusto mong maging index sa tabi. Hindi tayo limited ng 0, 1, 2, 3, 4. Kung gusto mong descriptive siya, A, B, C, D, pwede mo siyang i-customize ngayon, which is hindi nga kaya nung dalawa previously. Then, ganun din, pag-access mo, edi na iba na nga yung index mo, no? So, data B. Okay? Since yan ay string na, so ito yung data B. Sir, pwedeng hindi magkasunod. Yes, so unahin ko muna yung B at saka yung A. Pansinin nyo, dalawa na yung aking square bracket. Bakit? Dalawa kasi yung ina-access kong index. Hindi yan gagana kapag isa lang. Okay? So remember, pag mag-a-access ako ng dalawang index ng isang series type, isasabihin ko is BA. Okay? Hindi na tayo ngayon restricted ng arrangement. Pansinin niyo, nauna kong i-index yung B bago yung A. Pero sa original niya na definition, nauna yung A bago yung B. So mas flexible na tayo ngayon yung series So upgrade siya sa sa numpy array. So pwede ding specific range. Mag-uumpisa ako sa A, tatapusin ko sa C. Sir, bakit walang ganito? Wala yung comma diyan. Iisa pang dimension tayo tama ba? So pag nakakakita ka ng comma na ganyan, ibig sabihin multi-dimension na tayo. So ibig sabihin from A to C. So pwede din ganito. Okay, hanggang C. Pwede din ganyan. Halimbawa, hanggang B. So sabi ko nga, yung concept, ang kailangan yung matutunan, wag nyong i-memorize. So pag range, pwedeng ganyan. Applicable din ba siya sa letters? Yes. Applicable ba siya number? Oo naman. Okay? So, teka, i-show difference ko na nalibadbaran ako dun sa save changes. Okay? So, save na lang natin. So, pwede ding non-contiguous. Halimbawa, ayaw mo ng ABCD, gusto mo number 2468, pwede mo nga baguhin to halimbawa, gagawin ko tong letter A. Pero sino namang gagawa niyan? Kapag pinapakita ko lang na pwede, 2A68. Yun yung index. Okay? Pero bihira tayong gumagawa na yung index natin is sabog-sabog, wala ba ibig sabihin? Pero pwede, yun na ibig sabihin. Okay? So, i-declare mo lang as list, then another list. Kung sabi ko nga, hindi mo maiwasan, okay lang naman sabihin mong ganyan. Kung gusto mong i-define muna yung index, wala naman tayong magagawa. Pwede naman baligtad Tapos ang data mo is ito. Okay? Pero pag hindi mo binibigyan ng specific parameter, uunahin niya yung index, uunahin niya yung data bago yung index. Yun lang ibig ko sabihin. So ito yung data natin. Sige, burahin ko na to. So ito yung magiging index natin. Okay? So pwede ding manggaling daw siya sa dictionary. So may dictionary ako, population dictionary. So yan yung dictionary ko Pag kinonvert ko siya sa series, ito yung dictionary ko, kinonvert ko lang sa series. So, ganito yung mangyayari. Yung key value ko, yun yung nagiging index. Tapos, ang nagiging column ko, ay yung mga specific value. So, ang concept ko lang na gustong ituro sa inyo, since data science nga tayo, makaka-experience kayo ng tabular data. Matrices. Okay, pinaganda lang yung term. Matrix to, yung talagang titingnan natin. So, question muna, pwede tayong gumawa ng series manggagaling sa list, sa numpy array, at saka sa dictionary. Okay? Ganon din yung pag-access. Gusto mong makita yung land area ng California? So, pwede mo sabihin population California. Okay? Gusto mo multiple? Gusto mo Texas at saka California? So, i-declare mo lang Texas lang at saka California. Okay? Malinaw pa, Ayaw ko, sir, ng by name. Gusto ko by index number. Pwede pa din. Kasi, ang tawag dito? Implicitly. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi, hindi mo nakikita, is meron pa rin siyang index sa side. Nagigets? Okay? Pag nag-customize ka ng index, pwede mo siyang i-access ng by name. Implicitly, hindi mo siya nakikita, 0, 1, 2, 3, pwede pa rin. By numbers. Okay? Kaya, gagana pa rin itong part na to.
Baway population, index 1, matatapos ako sa number 2. So, bibigyan lang ako niya ng dalawang data. Okay? So, nagegets. So, gets nyo na yan. Matatalino naman kayo. Okay? Ito. Oh, sabi ko nga, pwede kang gumawa ng, pag hindi ka naglagay ng index, automatic 0, 1, 2, 3. So, pwede sa list. So, pwede ding, broadcast. Kung kaya nung NumPy array mag-broadcast, kaya din ito. So, halimbawa, ang data ko lang is 10, pero nagbigay ako ng index na ABC. So, expect mo, i-broadcast niya yung number 10 sa loob. Okay, hindi ko alam kung anong specific na gamit pag-broadcast niyan, pero possible. Okay, isang value lang nilagay ko, i-broadcast ko dun sa index. Okay? Sample. Ito, from dictionary, ganun din. Explicitly defined. So, sample ito, ganyan. So, ang index ko ay 2, 1, at saka Z. Okay? Pero, ang sinabi mo dito, babaguhin mo siya. 2, 1, at C. What if baguhin ko to, gawin kong A? Anong mangyayari dito sa last data ko? Anong sasabihin? NaN. Mismatch na kasi. Sabi mo dito, ang index niya is 2, 1, Z. Kinontradict mo siya, 2, 1, A. Since hindi tayo magkasundo sa index C at saka sa index A, ang precedent, syempre, ang priority ko is yung index na, na parameter. Babaliwalain ko na yung C. Pero may question ako. Hindi ko makita kung nasaan yung matching. So, pwedeng ganyan. Baka maka-experience lang kayo. Pero kung magmamatch yung, yung tatlo, so pwede akong gumawa ng valid na index na walang NaN. Anong ibig sabihin nung NaN? Not a number. Yun yung iniiwasan natin sa dataset. Yung meron tayong null, blank, na nare-recognize kasi kapag blank ko yung data mo, NaN. Kapag null yung mo din, NaN. Basta hindi niya nare-recognize, bawa special character. Naglagay ka sa data ng ng character na hindi N niya. Bawa ay arrow. So sasabihin niya hindi ko siya nare-recognize. Not a number. Okay? So sample ito. Ganito ang workings ng series. So meron akong 1 2 3 4 Philippines, USA, Canada, Italy. Then, isa pang series. So, halimbawa, Philippines, Germany, USA, Canada. Pag pinag-plus ko yung dalawa, anong mangyayari? Same din. Kapag hindi ko nakita sa kabila, wala kasi akong Germany doon sa kabila eh. Wala din akong Italy. So, ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng ipag-plus yung value. Yun yung ibig sabihin. Okay? Anong gagawin ko sa data na to? I-include ko pa ba? Pwedeng tanggalin ko na lang. Pwedeng hanapan ko ng paraan. So, yun yung ibig sabihin. Okay? Next. Okay? Notebook number 2. Para sa curious, ito yung Jupyter Notebook. Ito na yun. Pag nag-install kayo ng Anaconda, wala lang ako dito eh. Pero madali siyang i-open din. Okay? So, next. So, punta tayo doon sa pinakataas. Medyo madami to. Data frame. Ang usapan na natin dito is data frame. So, din siya, ang data frame is composed ng multiple ng series. Ano yung pinaka-minimum para maging data frame ka? 2 column, tapos isang row. Pwede na yun. Kasi pag isang column lang yan, series na yan. Hindi na yan, hindi na yan data frame. So, 2-dimensional. Sir, merong 3-dimensional data frame? Walang namang 3-dimensional. Pero may tinatawag na multi-index data frame. So, ide-demo ko sa inyo sa mga susunod kung ano yung multi-index data frame. Okay? So, ito, sample. So, pag magde-declare ka naman ng data frame, kailangan mo yung pandas pa rin kasi nasa pandas siya eh. So, data frame, nagde-declare tayo dito ng random number 5 by 5. 5 by 5 Ang index ko is R1 to R5. Ang column names natin, which is columns, is C1 to C5. Okay, laging may column ang data frame. So, ano yung i-create natin? Tayo ay nagke-create na ng tabular data. So, isipin nyo na lang yan. Halimbawa, blood pressure nyo, glucose level, blah, blah, blah. Tapos, nakalagay dito, diabetic, yes, no, yes, no, yes, no.
So, ganun yung gagawin natin sa elective 3. Based sa set ng data, confidently, 98% masasabi ko ba, diabetic ka na. Based dun sa historical data natin for the past 10 years. Okay? So, ako, hindi ako doktor, pero kung bibigyan mo ako ng data ng mga previous patient, hahanapan natin sila ng pattern. Okay? Pag ganito na yung glucose level, tapos ganito yung blood pressure mo consistently, pwede ko sabihin 85% confidently sasabihin ko may diabetes ka. Pero hindi ako doktor. Doktor ako pero hindi medical. Okay? Yes. Hindi medical. So, kailangan mo mag-seek ng opinion sa expert. Opinion ko, 85% probable may diabetes ka. Pero wag mo muna akong paniwalaan. Please confirm dun sa mismong expert. Okay? What if walang doktor dun sa area na yun? Malayo yung baryo. Ang meron ka lang is pinuntahan mo lang liblib na lugar. Okay? So, kahit hindi ako doktor, pwedeng meron siyang initial information na siya ay may sakit na. Okay? Pa-confirm mo na lang. Okay? So, yun yung totoo. Ang mga researches namin ngayon is nasa medical field, wala kaming intention na palitan ng mga doktor someday. Kasi iba pa rin pag may human intervention. Ang gusto lang naming gawin, kayo, halimbawa, someday, is mapadali yung trabaho nila. Pero hindi natin sila totally i-replace. Ang AI, hindi para i-replace ang tao, ha. Meron kasing misconception na tayo ay magiging alipin ng AI someday. Hindi ako naniniwala. Okay? Kasi tayo pa rin naman ang gumagawa ng AI, eh. Okay? Tayo yung may power over them. Okay? Kaya kung may fantasy kayo na, ano ba, Terminator, kung nanood kayo yung Terminator, o mga AI na yun, mga robot na yun, eh. O sinakop na nila tayo. Yun is more on fantasy yun. Okay? Ang purpose ng AI is dumali yung trabaho nung iba't ibang fields. Maka-discover ng iba't ibang science pa. Kasi ang limitations kasi ng brain ng tao is very limited lang. Napapagod tayo. Pag hindi ka kumain ng lunch, maapektuhan yung performance mo. Ang AI hindi to nagugutom. Okay? Hindi to nagrereklamo na mabanas. Okay? Hindi to nagrereklamo na tumatakbo na ako ng 24 hours. Yung tao kasi kailangan matulog, kailangan kumain. Hindi ako nakakaramdam ng emotion. Kapag nakipag-break ako sa jowa ko, okay lang sa akin kasi AI ako eh. Okay? Pero pag i-compare mo sa tao, maapektuhan yung performance niya. Okay? Ito rin yung sad reality ng AI. Maraming trabahong papalitan. Usually, mga trabahong paulit-ulit ang ginagawa. Call center agent. Ako'y nakakaranas din maging call center agent. Kahit pikit ako, alam ko na yung sasabihin ko. Tinatamad na nga ako eh. Kahit nakaganon ka na nga, blah, 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 blah. Oh, sa technical support, nag-umpisa muna akong technical support bago ako maging rich internet applications developer. Okay, paulit-ulit lang yung sasabihin mo. Kung na-train mo yung AI na problema sa credit card, nakita na niya yung ganitong sitwasyon, siya na lang yung magsasabi sa'yo kung anong gagawin. Paulit-ulit na trabaho. Sir, yung teacher ba mapapalitan? Bias opinion, hindi para sa akin. Okay? Sabi ko nga, nakakaramdam kami ng emotion. Okay? Pag nakita ko si Jade, nag-i-struggle, pwede kong tulungan. Yung AI, hindi ka niya tutulungan. Pag bagsak ka na. Okay, may pinagdadaanan siya. Yung taga-ME ay, hindi joke lang. Wala akong alam. Okay? So, balik tayo sa data frame. Okay? So, two-dimensional na tayo, So, kung marunong kang mag-index ng NumPy array, so same process din dito. Nagilang siyang data frame. Okay? So, kung marunong kang mag-index, anong ibig ko sabihin? Kapag kaya mo tong kunin, in terms ng NumPy array, same process din. Meron lang difference. Pwede kang gumamit ng .loc, pwede kang gumamit ng iloc. Index location, yung isa ay location.
So, ganun din yung, yung concept ng data frame. So, pwedeng ang data frame, sabi ko nga, nanggaling to sa dictionary, o pwede ding manggaling sa dictionary. So, ito sample, ito yung area ng California. So, gumawa tayo ng dictionary para sa population ng California, Texas. So, another dictionary para sa zip code. Zip code ba to? Code. Baway CA, TX, NY. Mga short code ng state. Then, pag titingnan mo yung type ng population, sasabihin niya yan ay series. Bakit? Iisang column lang naman eh. Ama, sir, paano ko bubuuin yung tatlo? Pagsasamahin ko sa iisa lang. So, the way na gagawin mo siya is i-declare mo siya as data frame. Halimbawa, ito yung area, ito yung population. Remember, nag-ano tayo eh. Nag-define tayo sa taas. Ito yung population. Okay? Series. Kaya ang definition ko kanina, multiple series nagiging data frame. So, kung i-revisit nyo yung code sa replay, so, bubuuin lang natin yung data frame. Composed ng Series 1, Series 2, at saka Series 3. Meron na ulit akong table. Ito yung tinatawag na data wrangling. Tatlong data source, bubuuin ko lang. Pero ang common namin is states. Okay? Although yung Illinois ay nauna, pero similar naman kami, may nakita ako sa kabilang data, dun pa rin siya sa SWAC. Irregardless ng arrangement. Okay? So, yan yung states. So, pag tinype mo din, type state, sasabihin niya, ay, data frame na yan. Malinaw na malinaw, data frame na yan. So, may mga din. So, sabihin mo, data frame index, di ito lang yung index ko. Tama ba? Ito lang yung nakikita niyang index. Pag sinabi kong data frame, pangalan ng data frame column, ito lang yung column na pwede kong makita. Okay? 2-dimension. So, sir, paano pag i-splice na siya? Hahatiin na. So, gusto ko lang is area population. Remember, ang original data natin is may code. Okay? Ito yung states na data frame. So, pag gusto kong hatiin, halimbawa, states, area, at saka population, pansin niyo nawala yung code. Huwag niyong kakalimutan tong technique na to. Promise, hindi kayo iiwan ito hanggang magtrabaho kayo. Kung mapapalin niya kayo sa data analyst or something. Okay, sir, ano bang purpose ng data analyst? Kung nasa business ka, ikaw yung source ng CEO kung paano siya magde-decide. Makikipag-merge ba tayo sa ganitong company? Ilan ang bibili natin na kung tissue yung company nyo, ilang rolls ng tissue? Para hindi tayo ma-oversupply. Okay, milyon ang usapan ng isang maling decision ng CEO. It's either ma-wipe out yung company mo or umunlad pa siya. Kaya wag yung sisisihin kung ang mga sweldo ng CEO ay 500k a month. Kasi buhay ng tao kasi yung hinahawakan din. Kung mawa-wipe out yung company ko, 10,000 na tao yung mawawalan ng trabaho. Isipin niyo yung responsibility. Kaya hindi naman sila nagde-decide lang ng base lang sa nababasa nila. Nagde-decide sila based sa data. Kasi sabi daw nila, data don't lie. Okay, kung ano yung nakikita natin. So, question muna, paano lalagyan na yung area at saka population? In terms ng column, walang question, dalawang square bracket. Okay? So, sample naman, ano ba to? Nag-construct lang ulit ng data frame. So, ito, nag-construct tayo ng data based sa may for loop lang na ginawa. So, ganito yung naging itsura niya. Oh. So, sa isang list, may tatlong dictionary sa loob. So, kung i-convert mo siya sa data frame, pwede din daw. So, ang magiging index mo ay A, tapos yung mga value niya is A, 0, tapos ito yung B0. Yung ibig sabihin yan, ito yung index 1, ito yung 1, 1 sa AB. Pero, hindi na natin gagawin mag-construct ng data. Kasi meron tayong mga dataset na paglalaruan na. I-load na lang natin. Okay? So, sige, kahit lumagpas na ako dito. So, balik tayo dito sa population tsaka sa area code.
So, ito yung data frame natin. So, from a two-dimensional NumPy array, so, ibig sabihin, pwede ding manggaling sa NumPy array. Ito yung mga sample lang paano mag-construct ng data frame. So, ibig sabihin, random ng 3 by 2. Ano? Columns, column 1. Then, index, row 1 to row 3. Ayan. Data selection tayo ng data frame. Napakita ko na yung isang example. Again, ito ulit yung itsura ng states ng data frame. So, pag concern ka lang sa area, ay di isang column lang. Ganun lang kadali yun. Pwede din ganitong alternative. Pero nire-recommend mo ba, sir, yan? Although gagana din siya, hindi ko siya nire-recommend. Bakit? Nag-iitsura kasing method. Parang sinabi kong halimbawa, states dot mean. Nakakalito lang. Area ba to ng ano, ng perimeter? Area ba to ng triangle? Area ba to ng square? Okay? Again, pwede kang gumamit ng ganyan. Halimbawa, states, tapos ito yung area. Then, pwede din gamitin halimbawa, states dot area. Kung ganito yung type na type mo, hindi kita pipigilan. Pero by practice, mas madaling intindihin. Dito, kitang-kita ko na agad na nanggagaling ka sa data frame. Naka-square bracket eh. Pero kung talagang sa loob-loob mo, hindi ako mapipigilan ni sir, ito ang gusto ko, edi ikaw, bahala ka. Basta tama yung sagot. Okay? Nakakalito kasi siya, parang nag-iitsura siyang method. So, pansinin nyo, same din yung result. Sa akin, not recommended, pero pwede mo siyang gamitin. Sa side ko lang, bias opinion, hindi ko siya nire-recommend. Pero gagawin ng iba dyan. Itetest ng iba. Okay? Ito yung sinasabi ko. Pag data frame na siya, dalawa yung pwede mong gamitin para i-splice pa siya. Kapag nag-i-involve ng splicing mo is row at saka column na, kanina kasi column lang tayo, di ba? Ngayon, pwede kang gumamit ng index location, integer base. So, balik ka sa concept natin ng NumPy array. Index 1, 0, 1, and 2. Index 0, 1, 2, 3, 4. So, isipin mo lang NumPy array siya. Okay? So, ganun lang. So, for example, gusto mo lang kunin is ito. Start from 0, ends in 2, ay di isa lang. In terms ng row to ha, gagamit ako states dot, pansinin nyo, iloc, kasi ang topic natin, iloc. Index location. Start from yung pinakaumpisa, matatapos ako sa 2. Okay? Mag-e-end ako sa 2. Pansinin nyo ha. So, ito'y California. Tapos yung kasunod niya ay Texas. Anong napansin nyo sa indexing natin? Nakaibahan sa NumPy array. Exclusive ba siya? O inclusive? So, sabi ko, from 0 to 2. So, bakit ganito yung lumalabas? So, ibig sabihin, mag-umpisa ka sa 0, which is California, tatapusin ko siya ng Texas. So, ganun pa rin. Exclusive pa rin. Ito kasi yung index number 2 eh. Tama ba? So, ibig sabihin, dalawa lang yung mapipili. Okay? Parang NumPy array. So, next, in terms naman ng column, mag-umpisa ka sa 0, tapusin mo sa 2. Kaya ang ibibigay lang sa'yo is, ganito lang na data. Index location ng tawag. Huwag niyong kakalimutan yan na kapag data frame, pwede kang maghati-hati, gagamit ka ng index location. Ito, sample naman. 2 to 3. Parang sinabi mong hanggang 2 lang. Okay? 2 to 3. Eh di, nandun ka lang sa 2. Tapos lahat ng column. So, yun ibig sabihin. 2 to 3 lahat ng column. So, ano ibig sabihin nito? Row 2, lahat ng column. Row 2 lang, lahat ng column. Okay? So, ang nangyari kasi nabaligtad na, oh. Nandito na sa side yung population. Ito lang yung row, tama. New York yung row, medyo sinwitch lang niya. Tapos lahat ng column ko is area, population, saka code. Okay? Sir, gusto kong ibalik sa dati. Mamaya makikita nyo kung gusto nyo i-flip. So, question mo na, iloc. Pag iloc, numbers ang hinihingi. Okay? Meron ding tinatawag na LOC. Explicit. Ibig sabihin, ng explicit, ano ba yung nakikita mong index? Balik tayo dito.
Ito explicit na to. Kasi kita ko na eh. Pag sinabi kong explicit word, ano ibig sabihin nun? Mga, usual mga bad words. Explicit eh. Okay? Galit ako sa iyo, pero implicit sasabihin ko lang sa iyo. Ipaparamdam ko lang sa iyo na yung gusto kong sabihin. Galit ako pero implicit. Ang implicit dito yung mga numbers. Ang explicit dito yung mga description sa tabi. So pwedeng gumamit ka daw ng LOC. Yan o, sample. States that LOC from the start, tatapusin ko hanggang New York. Kapag explicit, hindi siya exclusive. Pansinin nyo, tinapos niya hanggang New York in terms ng row. Okay? In terms ng column, sir, bakit naging ganyan? Dalawa kasi yung gusto kong piliin. Isang code at saka isang area. Okay? Sir, what if isa lang? Sige, i-execute ko muna ano. Okay? Yung row ko hanggang start hanggang New York, yung column ko, code at saka area. What if gusto ko isa lang? Ano yung magiging code ko? Enough na ba yan? So, tingnan natin. Ibig sabihin hanggang dun lang sa code. Yes. Pag multiple na siya, ipapipe mo na siya sa dalawang square bracket. Okay? Sir, gagana din ba yung ganito? Halimbawa, baguhin ko ulit ano. Basta alam mo yung concept ng ano, alam mo yung concept ng NumPy array, hindi ka malilito, same concept din. Okay? In terms ng row, New York, tapos hanggang population lang. Okay? Pwedeng sabihin ko dito is population onwards. Explicit, pansinin nyo, explicit yung ano natin, yung pagko-code natin. Okay? So, pwede mo ding i-transpose. Ayaw mo ng ganitong arrangement. So, sabihin mo, np numpy.transpose nung states. Yung index ko ngayon magiging header. Okay? Pero, ang index pa rin sa tunay niyan is yung nando sa taas. Kasi yun yung definition mo ng data frame. Tinranspose mo lang. Matrix. Ipinlip mo lang. O kaya nga nag-umpisa tayo sa matrix eh. Kasi similar siya dun sa data frame. Another one, states.t. Alternative lang. Yung ginagawa nung nasa taas is equivalent lang dun sa nasa baba. Pwedeng numpy, kunin mo sa numpy. Pwedeng data frame, capital T, transposition. So, balik tayo sa data. Ito yung data natin, original na states. Pwede din conditional format, conditional selection. Sample, sa lahat ng states, pipiliin ko lang yung area is less than 200,000. So, pwedeng ganyan. May filtering na tayong nangyayari. So, ito lang yung area na yan. New York, Florida, tapos Illinois. Pwede din conditional selection. Sir, ano ibig sabihin yan? Ito yung sinasabi ko. Kapag gagamit ka ng if statement, ang and mo ay and. Pag gagamit ka ng data frame, ang and natin is ampersand. May difference ano? So, ano ibig natin sabihin? Less than 200,000, tapos yung population ko is less than, hindi ko alam, 2 million ata yan. So, pwede nating i-filter na ngayon yan. Kung ano yung makakasunod sa given condition. Okay? Conditional selection. So, pansinin nyo lang, naka-ano lang siya sa ano? Sa parenthesis. Iginugroup lang natin, ito yung first condition, then ito yung second condition. Ito yung states, ito yung condition ko sa states area, ito yung condition ko dun sa population. And, sir, paano pag or? Babaguhin mo lang to. Single. Okay, nasanay tayong ganito eh. Tama. Pero ito ay Python, hindi ito C++. So, ganyan ang and, so ganyan ang or. Okay? So, hindi na ako mag-aano ng or. Pero yun yung specific sample. So, yan yung conditional. Okay, pwede din ganito. Okay, pwede din ganito. So, meron kang condition, pero gusto mo specific lang, medyo mahaba na yung code, ano? Gusto mo specific lang ako sa area at saka sa code. Ayokong makita yung population. So, pwedeng ganyan yung syntax mo. May condition ako, i-filter mo siya, pero ang ipapakita mo lang is area at saka code. Okay? So, kailangan ma-master nyo itong manipulation ng data. Huwag fake data.
Wag fake data. Usually, mga real data. Question, ba't naging ganyan? Okay? So, kapag may conditional statement ka, pwedeng i-pipe down mo. Sabi nga, specific columns lang. Okay? Pwede din mag-create ka ng columns sa data frame. Sample, gusto kong malaman ang density. Density. So, paano mo mahanap yung density? Gaano kalaki yung area divided by gaano karaming tao. Gaano ka-dense yung population niya. Ibig sabihin, makakatagpo ka ba ng 500 tao sa isang 1 kilometer na square meter? So, population density. Sa Manila, nagsisiksikan sila doon. Okay? Hindi ko alam kung anong population na. During my time, siguro around 2 million. Pero ang area ng Manila is napakaliit na lang compare sa Quezon City. So, ibig sabihin, pag naglakad ka sa isang square kilometer, siguro makaka-experience ka na 10,000 kayo. Hindi kagaya sa New Zealand na mas marami pa yung tupa kaysa sa tao. Okay? Pag naglakad ako sa New Zealand, pag-apa ko doon, pwedeng 100 lang kami sa isang square kilometer. So, ibig sabihin, masipag tayong gumawa ng bata. Ang laki ng population natin, pero yung land area natin is maliit na lang. So, magke-create tayo ng column out of the existing column. So, halimbawa, states equals density. So, pag nag-define ka ng states equals density, ibig sabihin, gumagawa ka ng density column. So, saan manggagaling yung data? Population, i-divide mo lang yung states ng area. May panibago na ako ngayong created column, density. Pwede akong kumuha ng column out of existing column. So, ibig sabihin, kung square kilometer ito, so around 90. Hindi ko alam kung 90K ba siya or 90 person o 900 lang. Pero yan yung population density niya. Naniniwala ako na yung New York talaga. Kasi maliit lang ang New York eh. Pero maraming tao. Mga high-rise naman kasi ang mga building nila. Kasi siya, business district. Kung sa atin ay Makati, sa US, New York City. Okay? Nandun yung pag politics, saan ka pupunta? Sa US, Washington DC. Ang ganda nung kanila, no? Pag gusto mo halimbawang mag-nature tripping, marami kang pwedeng puntahan. Pwede kang pumunta sa Arizona, Grand Canyon. Pwede kang pumunta kung saan-saan. Pag gusto mo magsugal, Las Vegas, Nevada. Pag gusto mo makakita ang Hollywood stars, although meron din ang New York, pero ang sentro nila is California. Okay? Doon ka makakita mga Hollywood stars. Gusto mo makakita Motor City, punta ka sa state ng Detroit. Nandun ng manufacturing company. So, yun yung ibig ko sabihin. Okay? Anong oras na? 10 minutes. Kung ano lang matatapos, tutuloy na lang natin. So, kung pwede kang mag-add ng column, pwede ka ding mag-drop. Dito nga, pwede mag-drop eh. Yung may gusto lang. Okay? So, pwede mong gamitin. Halimbawa, ang data frame ko is states. Yan yung definition ng data frame. Drop, density. Ito yung sinasabi kong kaibahan dun sa NumPy array. Baligtad. Ang column ko dito ay 1. Sa NumPy array, ang column ko ay 0. Baligtad. Hindi ko pa alam. So, siguro, pag in-update nila sana, gawin na nilang consistent para hindi tayo nalilito. NumPy array, 0 column. Pagdating ng data frame, yung axis 1 ko is column. So, anong ibig sabihin lang yan? States.drop, halimbawa, axis equals to 1. So, anong nangyari? Ang nawala is yung density. May times kasi na kapag mag-a-analyze tayo ng data, halimbawa, mag-a-analyze tayo ng data, may employee ID sa tabi. I-feed ko siya sa, halimbawa, sa support vector machine. Wala namang kwenta yung employee ID kung tataas yung sweldo ko o hindi eh. Tama. So, hindi ko siya ipapasok sa algorithm. Kaya kailangan i-drop mo, halimbawa, yung employee ID. Walang kinalaman na ang employee ID ko ay nag-uumpisa sa number 3 para ako ma-promote. Senseless. Okay? Wala ding kinalaman, halimbawa,
Halimbawa, promotion prediction tayo, ano? Wala din kinalaman halimbawa kung anong department ID ko. Dahil ba nanggaling ako sa engineering, hindi na ako mapopromote? Hindi, wala siyang kinalaman. So, idadrop mo na siya. Yung address mo ba may kinalaman kung papasa ka sa board exam mo? Hindi. Dahil ba nakatira ako sa Bonifacio Street, babagsak ako? So, sa una pa lang, malilinis mo na agad yung data. Yun yung sinasabi ko, ano, kailangan expert ka din sa data. Kapag ito tinanggal ko, hindi maapektuhan yung prediction model. Okay? So, halimbawa, board exam passing. Okay? Nakaka-apekto ba na ako ay graduate ng civil, nakatira ako sa Pakil para pumasa ako ng board exam? May data kaming ganun. Meron dito sa municipality ng Quezon na maraming naging engineer na nanggaling dito. Saan? Tayabas. Kasi sila din yung may pinakamaraming estudyante dito as compared dun sa mga lukbanin. So maraming naging engineer dito is taga Tayabas. Hindi via virtue na matatalino sila. Marami kasi sila. The more chance of the more chance of winning. Marami silang entry eh. Okay, hindi ko sinasabing lukbanin. Nakita namin yung data. Hindi naman sa matatalino. No offense. No offense. Data don't lie. Sabi ko nga, hindi nagsisinungaling ang data. Okay? Hindi namin na-attribute na maraming engineer sa Tayabas dahil magaling ang Luis Palad. Ano pang school doon? Bosco. Ano? Based sa number ng volume na na-produce na graduate is Tayabasin. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, pwede kang mag-drop. Idadrop ko siya. Ang tanong, permanent ba siya pag dinrop? Permanent? So, ibig sabihin, pag nag-code ako dito, di ba dinrop ko na? Tapos, ide-declare ko ulit yung states, bumalik na naman si density. So, hindi siya permanent. Magiging permanent lang siya, sample, kung i-assign ko siya sa specific variable. Halimbawa, sa x, i-assign ko yung variable na wala ng density. So, for example, ito yung x, ano? So, magiging permanent lang siya kapag nilagay mo dun sa specific x. Which is, ito yung magandang practice. Bakit? Ang original dataset mo is 4 ang column. Wag na wag mong i-modify yung original. Para pwede mo pa siyang balikan. May balikan, may reconciliation. Okay, kahit umalis, pwedeng bumalik. Pero, i-assign mo siya sa ibang variable. Sir, ayokong i-assign sa variable. Kasi sure na sure ako, sir, tatanggalin ko na talaga siya sa buhay ko. Permanently. Yung original data mo is tatanggalin mo na siya. Mag-move on na ako, sir. Tatanggalin ko na yung density. So, ang gagawin mo lang ganito. Ito, sample lang to. Nag-drop lang tayo ng row. Sample ito, nag-drop tayo ng row. Nawala yung Texas. Okay, pwede dyan. Sir, pwede tayong mag-drop ng multiple row. Yes, damihan mo lang. Texas. Ilalagay mo lang siya sa parenthesis. Pag-eksperimentohan nyo. So, dito, nag-drop ako ng Texas. Ang usapan natin is gagawin kong permanent. Meron akong variable na states. So, ang idadagdag mo lang, kokopyahin ko na lang yung drop So, kokopyahin ko to. Itong portion na to. So, gagawin nating permanent drop. So, sasamahan mo lang ng parameter na in place equals true. So, yung original ko na dataset na nakalagay sa states.drop na data frame is originally idadrop ko na talaga siya. So, kung titingnan natin dito, kahit anong balik ko dun sa states, wala na yung density. Diyan nalilito minsan yung bata. Hindi niya inassign yung variable, if need niya lahat, nakasama pa rin yung isa. So, mali na yung sagot. Okay? Sa laboratory natin ng elective 2 at saka elective 3, pag mali na yung number 1 mo, damay na yung the rest. Pero hindi naman ako madamot sa grade na 0. May effort, may score pa rin naman kahit mali lahat. Okay? Kasi mahirap talaga siya. Kung isi-zero ko siya, malamang sa elective pa lang wala nang makausad. Okay? Ayoko naman yung ganon. So may score pa rin, huwag kayong mag-alala. Pag mali yung number 1, edi hindi nga lang kasing taas ng Kasi
napaka-crucial ng unang step. Sa data science, yung unang step ang napaka-crucial. Kapag mali na siya, damay na lahat. Okay? So, kapag gusto mo permanent change, lagyan mo ng in place true. Sir, mariretrieve ko pa yung original data natin. Hindi na. I-declare mo na lang ulit siya ng panibago sa taas. Ito ay, inire-recommend ko lang ito kapag ikaw ay sure natatanggalin mo na siya. Pero ang mas magandang practice nga, kung magtatanggal ka ng data, i-assign mo muna sa specific variable. Para kung babalikan mo yung original at saka yung manipulated, pwede mo siyang balikan parehas. Okay? So last na, kung meron pa sa baba. So ito'y dropping. So ito yung original. So iraruntime ko ulit kasi ayokong i-drop yung density. So kung iraran natin, ayan na ulit siya. Naka-comment na kasi siya eh. Naka-comment na. Okay? So tingnan lang natin sa ilalim. So ito yung states, in place true. Ito shape lang. Anong shape? 4x4. Ano, pag nag-graph tayo, ito yung original kong data frame. Ito hindi states ha. Ito yung original kong data frame. So pwede din ganyan. Ito, tingnan nyo, DFC1. Sasabihin niya yan ay series. Iisang column. Yun lang ibig sabihin. So halimbawa, data type, LOC R3, index R3 lang. So series pa rin. Isang row lang eh. Okay, basta hindi multidimensional, siya ay series. Ayan. So ito ay, sige, tapusin na natin muna dyan. Then next time na lang tong pandas operation. May mga operation din kasi ang pandas in terms ng data frame. Okay? So anong mga example dito? Hindi yan. Nandun sa baba. Group by. Umpisa natin sa group by. Kasi gamit na gamit to kapag mag-e-extract tayo ng data. Okay? Then pagkatapos natin dito sa mga group by, tsaka pandas operation, balik lang ulit tayo ng SQL. So matuturo ko na in full detail yung SQL kasi ginagamit pa rin talaga siya. Pag basta naisip mo data, database, hindi nawawala SQL. I-compare nyo gaano kahirap yung Python, gaano kadali yung SQL. Sir, dyan din natin i-execute yung SQL? Yes. Yes, may backend din ng Python. Pwede kang gumawa dito ng sa online tech natin. Pwede kang gumawa ng web page gamit ito lang. Itong gagamitin mo. Okay, kaso hindi maganda yung interface. Kasi pag magta-type ka ng HTML tag, hindi maganda tong gamitin. So, ang gagawin na lang natin, gagawa ka sa Visual Studio Code, parang i-import mo na lang dito. Tapos pagsasama-samahin mo na lang. Pwede kang gumawa ng web page dito sa interface na to. Na merong data analysis, syempre. So, yun kasi yung special feature niya. So, make sure ko lang